So, umpisa na tayo. Magandang gabi po muli. Umaga, tanghali, hapon, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Nandito na naman tayo sa ating holistic medicine with the Doc RJ free live consultation. Bago ang lahat, umpisa na naman tayo dun sa ating palaging pinapaalala na itong holistic medicine ay hindi po para sa lahat. Para lamang po ito sa mga maniniwala na merong isang may-ari ng buhay na siyang lumikha ng lahat na dapat kilalanin ng mga tao na walang ibang nagbibigay ng mga sakit, kahirapan, lahat ng pagsubok dahil mundo ng pagsubok po itong kinalalagyan nating lahat. So pag hindi ninyo naintindihan ang ugat or dahilan or purpose ng buhay, ang ending po ng bawat isa ay walang katapusang kahirapan, sakit at maagang pagkamatay. Yun po ang isang ending. Kaya nga lagi tayong nagpapaalala dito sa holistic medicine na ah, wala pong ibang manggagamot kung hindi ang nagbigay ng buhay. Ngayon, ang role ko lamang po ay isang tagapagpaalala na ano bang dahilan ba't ka nandito sa lupa kung sa huli mamamatay ka rin pala. Hmm. Nauubos na yung oras mo sa mga walang kwentang mga bagay dahil puro ka lang nag-focus sa laman. Isang araw pag sinubok ka na, ang tatakbuhan mo puro mga tao lang. So, dahil nga sa wala kang naintindihan kung sino ang lalapitan mo. Kasi nga, lahat ng tao, kung ano lang ang nakikita ng mata, siya lang. Doon lang sila nakafocus. Lahat ng pamumuhay laman. Puro sa katawan lang nakafocus. Kaya nga, kailangan po gisingin yan. Ako po ay, sana nga makita nyo na ako po ay hindi lang basta holistic medicine doctor. Ako po ay isang spiritual doctor. Yun po talaga ang aking titulo na dapat maintindihan ng bawat isa na ang holistic medicine ay nakafocus sa espiritu. Pangalawa lang po ang katawan. Medyo malalim kasi nga hindi naman ako nagpapagaling. Lahat tayo rito pare-parehas magkakasakit kapag umabuso na kayo sa inyong katawan at yung inyong mga mata at dila ay palaging sinusubok yan. Kaya nga hindi nyo alam, doon pala kayo nagkakasakit. At yung inyong mga puso, ano ba yung desire palagi? Saan ba nakafocus ito? Kung ano bang nagpapasarap sa laman, doon lang nakafocus ang mga tao. Kaya nga isang araw pag may sakit na, para ng ano, mukha ng kawawa. So, sabi ko nga, lahat ng mga sakit ay nakasulat na eh. Kung ano po ang ugat ng dahilan, huwag na natin pahirapan. Paulit-ulit sinasabi na nakasulat na kung kapag kayo hindi sumunod sa kautusan, bibigyan kayo ng mga sakit. Mga sakit na kinatatakutan sa Ehipto, mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat, hanggang kayo maubos at mamatay. Hmm. Hindi naman kayo naniniwala doon. Sabihin hindi Dok, sa kinakain lang yan.
Maraming kumakain ng healthy daw na pagkain pero may sakit pa rin. Hmm. Kasi nga, hindi totoo yun. Merong sakit na hindi na maipaliwanag. Kahit na anong ingat mo, magkakasakit ka talaga. Hmm. Kasi nga, huwag nyo nang intayin na umabot pa sa hindi na kayang solusyonan ng pera yung mga sakit ninyo bago kayo magising. Hmm. Sabi ko nga, ako ay spiritual doctor, yung espiritu dapat may magising. Ano bang ginagawa natin dito sa lupa? Hmm. Bakit ba may mga nagkakasakit? Kahit na anong yaman na ng tao, hindi siya natulungan ng kanyang yaman. Hmm. Saka, kung hindi ka naman namatay sa sakit, namatay ka sa sobrang bigat na problema sa pamilya, sa asawa, sa hanap buhay, sa mga anak, kapatid, o kung sino man na kamag-anak, kaibigan, ang dami mong kaaway. Araw-araw na lang wala kang katahimikan. Araw-araw na lang hindi ka na natapos. Puro ka na lang problema. Hmm. Hindi ibig sabihin meron kang pera, eh bless ka na. Hindi po ganun yun. Maraming may pera, hindi pa rin makontento kung anong meron sila. So, doon po nagmumula ang lahat kung paano mag-isip ang tao, yung espiritu. Kailangan gisingin. Hmm. Ano ba ang tama? Sino bang talagang dapat kilalanin natin at sundin? Ano ba ang dapat gawin dito sa lupa? Kasi kahit na ikaw na yung pinakamasayang tao, ano ngayon? Lahat na, nasubukan mo, lahat na ng saya. O lahat na ng hirap, ikaw na yung pinakamahirap, ikaw na yung pinakamadramang tao rito sa lupa. Ano ngayon? Lahat yan ay dadanasin mo lang yan pansamantala. Pero ang hindi mo nakikita magtatapos din ang oras mo at ikaw ay lilisan dito sa mundo na to at hindi mo alam na ikaw ay hahatulan din sa huli. Huwag kayong mag expect na langit ang punta nyo. Yun ang akala nyo, tama na yung ginagawa ninyo. Kaya nga kailangan mag-aral. Alamin pa yung hindi nauunawaan. Huwag kayong hihinto, huwag kayong papayag na yung ibang tao dun kung walang matibay na pundasyon sa kaalaman ng katotohanan, huwag kayong basta magpapaniwala dyan sa mga yan. Dapat kailangan masagot, hindi yung isang side lang kayo. So, pagdating naman sa katawan, sabi ko nga lahat ng sakit ay bunga lang ng kasalanan at lahat ng sakit ay isa lamang tong paggising. Paggising lang sa mga tao. Hmm. Kasi yung espiritu ang malaga, hindi naman yung katawan kasi yung katawan iiwan mo eh. Kakainin ng lupa. Oh, hindi nyo nakikita ang mahalaga yung espiritu. Saan ito patungo pagkatapos? Madami ng kwento na isa pelikula na nga eh. Na mayroong nakarating daw sa langit, nakita nila yung langit. May nakarating daw sa impyerno. Kung may mga ganong kwento, ibig sabihin may langit at may impyerno. Hmm. Ang daming documentaries. Mayroong reward at saka may punishment. So dapat umano tayo, huwag tayong hihinto sa kaalaman at huwag kayong kontento na lang kung ano lang natanggap ninyo. Gisingin ninyo ang sa inyong sarili. Hmm. Hanggat hindi
hindi natatapos ang tanong sa isip ninyo, dapat may sagot palagi ito. Huwag kayong hihinto. Kailangan matumbok nyo kung ano ba ang talagang purpose ng buhay. Sino bang dapat sundin? Yung mga tao ba o yung lumikha ng tao? Kasi halos lahat ng tao, puro lang sa tao sumusunod eh. Di po ba? Kaya nga yung mga sakit ngayon eh, kapag may sakit ka na, may pera o wala, puro tao pa rin ang nilalapitan. Hmm. Di ba? Ngayon, grabe na ang ano, yung, yung mga tao ngayon, kasi ginagawa ng negosyo talaga lahat. Yung ini-expose lang yung buhay ng tao, akala mo nakakatulong sila doon sa mga tao. Material, material siguro, oo. Pero spiritual, hindi nila natulungan yung tao. Kahit bigyan pa nila ng malaking pera yan. Hindi nila natulungan yan. Ayun ako. At kung yan man natulungan nila, sino bang itinataas? Yung mga tao na nagbibigay lang ng pera. Binibili na yung isang tao para gamitin, para i-expose. Yun. Ang dami ng vlogger ngayon, grabe. So, ayan, babati muna tayo. Sino ba tong mga nandito? Magandang gabi po sa inyo dyan. Arlie Gallego Duran, Christopher Lars Mendoza, Ronnie T. Divino, Dennis Bernardo Jose, Dang Nunag Yumul, Nelski E. Kabilaw, si Rodel from Saudi, Iya Airoso Reyes, Rasputin Rockefeller, Betty Arena, Nicolas Pamilyesa, magandang gabi po sa inyo dyan. So, yan, baka po may gusto kayong itanong regarding sa inyong mga kalusugan, pwede kayong pumasok dito sa loob ng Zoom para mabigyan kayo ng free consultation. Yan pala si kapatid ni Edwin, magandang gabi sa iyo dyan. Magandang gabi, Doc. Bradmel, meron kang ano dyan? Baka may ready kayong ano dyan, question dyan. Yan, sa aking Facebook, nilagay ko na sa comment section. I-message nyo po ako para mabigyan kayo ng free consultation. Messenger private po yun. Mag-fill out muna kayo ng holistic form. Basta yung lahat po ng may bukol saan man ito nakapwesto. Sa ulo man, sa utak man, sa, sa baga, ah, sa bituka, o sa matres. I-message niyo po ako directly para ma-fill out ko po, magpa-fill out po muna ako ng form and then bibigyan ko kayo ng private consultation. Free lang po 'yon. Kasi kung dito hindi naman kung makapagbigay man tayo sa mga yung simple ano lang muna kapag may pain, of course, i-warm compress nyo lang. Hmm. Pag hindi na kaya talaga, cold compress naman. Yun lang. At hindi kayo kakain within 12 to 24 hours at least. At yung may mga bukol, iwasan nyo yung magkakain muna ng mga um, yung masyadong maraming kanin, tinapay, noodles, pansit, biskwit, yung mga refined carbs, iwasan nyo po muna yan. Kasi mostly ang bukol po is made of fungus.
So, yung Candida albicans meron ng candidiasis ang isang tao, mataas na kasi nga, it's either mataas ang glucose nito, kung tawagin ay diabetic, yan ang nagfi-feed do sa fungus. So, yan ang maraming bukol na ayon sa pag-aaral o discovery ng mga doktor ng siyensya, nalaman nila na ang bukol pala is made of fungus. Kaya nga kapag kain kayo ng kain ng mga refined carbs, yan, pinapakain nyo rin yun at dumadami yan. At saka isa rin, isang dahilan ng paglapot ng dugo, yung, yung pagtaas ng glucose or sugar kung tawagin nila. Kasi nga, nagko-contribute ng paglapot ng dugo yan. So maraming ugat na maliliit na hindi na makadalo yung dugo kaya namamatay na yung mga ugat na yon. Mostly nangyayari yun sa paa. Kaya nangingitim, hindi na nagpo-flow ng maayos yung dugo ron. Hindi na, at saka tamad pang lumakad, kaya yan. Hmm. Hindi nagsisirculate yung dugo, papaakyat, papunta sa puso, papunta sa dumihan at ihian. Walang circulation. Kaya nga yung para sa mga tamad, i-message nyo ako para mabigyan kayo ng program. I-add nyo ako sa inyong mga Facebook at magpakilala kayo. Mag-fill out muna kayo ng forms. Kaya lang, ang tanong, handa ba kayong tanggapin yung sasabihin ko? Kasi may marami akong ah, binibigyan ng ng recommendation, and then hindi naman mga pusong mamon. Ako kasi isipin nyo na lang parang kuya ninyo ako. Talagang makakarinig ka sa akin. Pero hindi naman kita gustong saktan. Totoo lang ang sasabihin ko sa iyo kaya masakit ang tanggapin ang katotohanan. Pero huwag kayong pusong mamon. Dok, bakit maraming may high blood pero wala namang nararamdaman? Yun na nga yung sinasabi ko. Hindi naman ibig sabihin mataas yung blood pressure, may sakit ka na. Katulad ng mga nagji-gym, di ba? Nakakita na ba kayo mga nagji-gym? Yung mga nagbe-bench press o tumatakbo sa treadmill. After niyan tumakbo, subukan mong i-BP yan. Ang taas. Nasa 180/110, 200/110. Ang taas ng BP pero hindi ibig sabihin may sakit na. Kasi may tolerance yung mga tao. Kaya niya yung ganun yung sinasabi nila, merong palaging nagpa-palpitate, hindi hindi po meron talaga mataas ang tolerance sa acidity. So, yun. Normal na malapot ang dugo pero walang nararamdaman. Normal na mataas ang glucose at malapot ang dugo, wala ring nararamdaman. Maraming ganyan. Kanya lang, yun nga, yung traidor na sinasabi na, oh, mataas nga ang ano. Kasi dahil sa kanyang walang kaalaman, so kapag palagi mataas yung blood pressure nun, of course, hirap yung puso bumomba. So ano na nangyayari? Very forceful, puwersado na siya. So anong mangyayari? Lalaki yung puso. Kasi isang muscle din yung yung mismong puso napakaraming niya muscle eh. So para kang nagbubuhat niya. Kung persado siya, lumalaki rin po 'yun. Meron siyang tinatawag nilang sa medisina na kung tawagin nilang cardiac tamponade din na nagkakaroon ng tubig, nababalutan ng tubig kasi nga mismo yung puso nagre-repair din eh. Parang baga, nagkakaroon din ng tubig. Mm. Eh, part ng healing eh.
yung nangyayari na yan. So, ano pong gamot sa breast cancer? Brad, wala tayong gamot. Itong katawan na to kusang gumagaling. Kung meron ng mga bukol-bukol at tinatawag nilang cancerous na, sabi ko nga lahat ng bukol is made of fungus. Kapag merong mga ganun na at mataas pa rin ang sugar or glucose mo, pinifeed mo pa yung yung mismong fungus na yon. At sabi ko nga, kailangang makita ko, makausap ko yan, ano ba yung mga pinaggagawa na nila sa kanilang diet, ano ba yung mga synthetic drugs na tinitake na mga, kailangan maimbestigahan ko muna yan. Kaya nga kailangan kung dapat sila mismo ang makakausap ko kung sino yung mga cancer patient na yan para ma-interview ko na maayos. Tanong ko po, ano pong dapat gawin pag may isang tao na nai-heat stroke? Yung kapitbahay ko po kasi namatay, na heat stroke po last week lang. Hindi po basta namamatay ang tao pag na heat stroke lang. Meron ng problema sa puso, yun. May problema sa puso, baka na cardiac arrest na rin yan. So, pag mainit kasi at dehydrated yung tao, isa yan. Isang problema yan. Pero ang ending niyan, biglang ihinto yung puso niyan. Kasi hirap siyang bumomba dahil nga sobrang lapot na ng dugo at saka hirap na mag-supply sa buong katawan, especially sa utak. Hmm. So, sabi ko nga pag ganyan, ang pinaka first aid niyo dyan, kumuha kayo ng malamig, yelo, kailangan mapalamig niyo yung para hindi lahat ng dugo mag-focus nun sa brain at magputukan yan sa ulo. At saka para kumalma. At saka hydration agad-agad. Agad-agad hydration. Tubig, lagyan nyo ng asin. Hmm. Ano pong gagawin sa may paraan dun sa goiter, babae? Gaano katagal na yung goiter niyan, Sir Ronnie T. Divino? Good evening din sa inyo dyan, Jeremy Salvador. Ilang beses dapat dumumi ang normal na tao? Kung tutuusin, isa lang, okay na eh. Kasi nga yung katawan, kapag meron pang kailangang ilabas at delayed, may ilalabas pa talaga. Depende hanggat yung nagkokos ng irritation doon na kailangan ilabas na, which is marumi kasi yun eh. Kailangan itapon na ng katawan mo yun eh. Yung katawan natin marunong ito, tandaan nyo. Minsan may isa, okay na. Minsan may dalawa sa isang araw. Minsan may tatlo. The moment na nagkokos yun ng irritation, kailangang ilabas ng katawan mo yan. Okay? Kasi nga, nagkokos ng yan, nabubulok yan. Pag may mga karne yan sa loob ng bituka, nagkokos ng putrefaction. Yung iba, mga gulay, fermentation. Okay sana kung puro gulay eh. Pero pag karne, putrefaction, nako, grabing bulate at saka mga bakterya yan. Kaya nga, wag palaging karne. Kung mga karne, kailangan kumain din kayong rich fiber foods para mai-flush nyo yung mga karne na naipasok nyo. Wag na wag, wag na wag puro karne lang. Karne, kanin, karne, o kanin, baboy, kanin, baboy. Yesus. Yung mga diet ng mga tao ngayon, puro kanin, baboy. Kasi nga, namumuhay na parang baboy na lang. Puro lang pagkain. 20 years na yung goiter.
hindi pinagagalaw. Kung ano, di maganda. Kung ano, wag na lang kasi yung iba naman umabot na 80, 90 may goiter eh. Nabuhay naman. Totoo bang kulang sa tubig ang dahilan ng pagod? Maaring electrolytes, isa yon. Or kapag nagre-repair yung katawan natin, gumagamit ito ng enerhiya, kaya nga kailangan magpahinga. Lalo na kapag ang tao wala ring tulog. Di ba? So, isa yon ang dahilan ng panghihina. Merong mga kinokorek na mga organs, nire-repair. So, isa yon sa nakakapangpahina. Kaya nga kailangan matulog. And then, kapag nanghihina, kadalasan, yun nga, mineral, magnesium, sodium, potassium, lahat na may kinalaman sa electrical ng katawan. Yung nagbibigay ng kuryente o electricity. Meron ganun. And then, kung bumabagsak naman ng glucose, isa rin yan, manghihina ka rin. Hypoglycemia. Mhm. Noon, Dok, wala pang bakuna, wala tayong nakikita nagtutumbahan ng mga atleta. Ngayon, sa palarong pambansa, daming nagko-collapse, meron pa naman. Eh, ganun talaga. Yun ang nga sinasabi ko kasi nga pinakialaman ng tao ang katawan. Pinakialaman nila ang ginawa ng lumikha. Kaya yan ang ano, resulta na ang tao ay nagmamarunong pa doon sa lumikha ng tao. Kaya yan. At yan ang kanilang ano, yan ang kanilang ah, resulta sa kanilang kamangmangan. Dahil itong hindi ibig sabihin pinagkatiwalaan ka ng katawan, nilagyan ka ng katawan dito sa lupa ikaw nang masusunod. Kasi ikaw na mismong nag-decide para bakunahan ka. Kasi yung ayaw magpabakuna, wala namang magagawa yung mga tao kasi nga meron tayong karapatan tumanggi. Kaya nga hindi napilit yung ibang tao magpabakuna dahil nga alam nila na hindi dapat sa tao ini-inject yan. Ginawang ginipig na yung tao. Imaginin mo, merong isang korte sa US na 2021 ata, 2022 yung video na napanood ko noon. Na sinasabi niya sa korte na hindi na yung trial ng mga vaccine hindi sa hayop itinrial kasi nga nauubos na daw yung hayop, ang dami na namamatay. Kaya sinubukan na lang daw sa tao. Imagine mo yun sa korte sinasabi. Ay nako. Kaya yun. Dok, bakit tumataas ang acid kahit hindi gutom? Anong tumataas yung acid, kapatid? Yung tanong mo, acid ng ano? Ng sikmura or yung pH sa dugo? Alin bang acid ang tinutukoy mo? Sa digestive ba yan? Sa sikmura ba yan? May nagkakaroon ng reflux ba? Yung ganon? Acid reflux. So, ang ibig sabihin, hindi ganon. Hindi basta tataas yung Brad. May pagkain pa rin doon na nagfe-ferment. Kaya nga alam naman natin kung paano alisin yung acid reflux, 'di ba? Anong sagot doon? Baking soda. Alam na natin 'yun eh. The moment na meron kang parang hindi ka natunawan, kasi minsan delayed yung reaction eh. 1 hour, 2 hours, doon mo lang siya mararamdaman, andun pa rin.
Kala mo wala kang kinakain pero may pagkain na nandun pa rin. Hindi pa siya na nabe-breakdown or na-utilize ng sikmura mo. So, akala mo dahil hindi ka kumakain tumataas yung reflux. May pagkain pa dun. Hindi yun basta tataas ng ganun. May pagkain pa rin. So, alam naman natin kung anong gagawin. Baking soda lang. Ano namang iba. Kahit nga yung nakakain ka sa tanghali or hapon, kumain ka. Natulog ka. Pagising mo kinabukasan, yung haba ng tulog mo. Kala mo hindi ka na kumakain pero magugulat ka, may reflux ka. Yung pala, hindi na breakdown pa rin. Nasa loob. Hmm. So, nagfe-ferment yun. So, ano pa? Ano pang pwedeng pag-usap? Dok, bakit parami ang may sakit ngayon? Eh, sabi ko nga, halos lahat ng tao umaabot na dun sa halos lahat na puro ang pamumuhay sa laman lang talaga kung hindi magpasarap dito sa mundo kumain ng kumain ng kumain. Kasi nga lahat ng makikita mo sa Facebook lang, lahat ng post doon sa Instagram, TikTok, puro pagkain ang pinapakita. Kaya overload na sa acid ang tao. Kasi puro pleasure talaga. Hmm. Ang dami ng anli. Puro anli chicken, anli rice, anli buffet, 'di ba? Kaya nga, ayan, parang doon lang naman ang umiikot ang buhay na ng mga tao, puro kain lang. Kain, tulog, kain, pasyal, kain, tulog, kain, pasyal. Yung iba, yung lifestyle ba? Ando na lahat ng tao, puro na lang doon na umuuwi. Sa, puro na lang nakafocus sa laman. Kaya nga, hindi na ako magtataka kung bakit maraming may sakit. Dahil pa rin sa walang alam ang mga tao. Dahil pa rin sa puro sila umaasa dun sa mga nakaputi sa ospital. Wala naman education na binibigay yun. Basta pag may sakit ka, inumin mo to, ha? Inumin mo yan. Puro ganun lang. Wala na education, ba't ba ako nagkakasakit? Eh, masarap kang kumain O di yan. Ito inumin mo. Mataas ang BP, inumin mo to. Mataas ang glucose o sugar, inumin mo yan. Cholesterol, inumin mo to. O, imaginein mo yun. Ganun lang ang paraan nila. Ikaw naman, inom ka rin ng inom. Hindi mo naman alam na yung mga side effect ng iniinom mo, pwedeng masira ang atay at bato, ang ending dialysis. Kung nagme-maintenance ka pa, tuloy mo lang yan. Hanggat hindi pa sira ang atay at bato, sirain mo muna. Dadaan ka sa page ko, sabi yung, totoo kaya yun? Di, huwag ka maniwala. Ubusin mo muna yung pera mo. Marami ka naman pera. Di ba? Kahit marami kang pera, hindi ka matutulungan yan. Magugulat ka na lang. Uy, 5 milyon ng bill ko. Uy, 10 milyon. Yaman. Hmm. In the end, pinagpraktisan ka lang sa ospital. Nagbayad ka pa. Ah, yan ang ano mo. Dahil nga sa kamangmangan, ang tao ay namamatay. Hindi na ako magtataka dyan. Wala, hindi nila kilala yung may-ari ng buhay Sabi ko nga, 10 years ko nang ginagawa to Wala akong kung ano-anong binibigay na kung ano-ano dyan. Basta sumunod kayo kung anong disenyo ng katawan, kung anong disenyo ng mundo. Lahat ng natural sources na binigay dito sa Pilipinas tayo nakatira Hmm. Anong meron sa lupa, ano yung mga tanim dyan sa lupa. Hmm. Yung tubig asin at sumunod kayo sa kautusan. Kaya lang, pagdating dun sa spiritual kung ano yung minana nyo, yun lang ang sinusundan nyo
Tuloy nyo rin yan. Hmm. Yung, yung hindi nagsasaliksik sa mas malalim, eh, simple lang naman yan, tamad. Kontento na. Pagdating na may hirapan siyang sumunod, doon na lang kami sa ano. Buhay pa naman kami, Dok, eh. Buhay pa naman, eh. Eh, Ay, naka. Katarak. Wala. So, yung katarak naman, sabi ko nga, nasabi ko na to noon, yung katarak na yan is made of fungus din yan, aspergillus. Kaya nga, kung matapang kayo, apple cider lang, solution. Hmm. Kung matapang kayo. Kaya lang hindi puro. Gagawa ka lang ng eye drop. Yung half teaspoon lang, i-dilute mo sa 50 ml water. 50 ml distilled or purified water. Hindi, 1 teaspoon pala, 100 ml. Sorry. Yan. Medyo mahapdi talaga pero it kills fungus yan eh. Pero kung hindi mo kaya, hindi ka matapang, huwag mo gagawin. Mahapdi eh, siyempre. Ako nga, pag ganun eh, nangangati yung mata ko, yun lang ginagamit ko. Dok, pwede ba magka-high blood dahil sa puyat? O naman, yung depende pala. Kung marami nagpupuyat na wala naman high blood. Kasi nga hydrated palagi. Hmm. Ang problema kasi, puyat ka na nga, hindi ka pa nainom ng tubig. So, yun ang nangyayari. Palapot ng palapot ng dugo mo. Puyat ka na. Yung mga nagtatrabaho sa gabi ba? Puyat na, may bisyo pa, magsisigarilyo, kakain pa ng mga acid-forming foods, hmm, sugar, Starbucks. Yan ang mga ano, mga ginagawa nila eh. Pero puyat itself, dami nagpupuyat, 10, 20, buhay pa naman. Yung iba, alam na nila kung anong sikreto. Kailangan din nakakatulog ka. Babalik ta rin mo pa talaga ang oras eh. Kasi nga, oras sa ibang bansa ang sinusunod mo. Kaya nga kailangan matulog. Huwag ka nang magiging masyado kang yung mag-abuso pa sa katawan. Puyat ka na nga, tapos uubusin mo pa yung oras mo para mag-cellphone, manood ng kung ano-ano, di ba? Lalabas ka pa, matulog ka na. Yun lang yun. Hydrated ka dapat palagi. Nabalitaan mo ba, Doc, yung mga ticks na created sa laboratory na pinapakalat ngayon? Anong remedy doon pag nakagat ka? Eh, kung may mga parang mga poisonous na ipumapasok naman sa katawan, sabi ko nga, dapat hydrated lang kayo and then kung ano naman yung nagkokos ng allergic reaction, lahat ng cooling effect na pwedeng gamitin katulad ng mga yung ah, citrus oil ng mga citrus oil tsaka ano ba yan, lemon citrus oil at saka yung ano ba yon, peppermint oil. Lahat ng mga malalamig. Kasi kung mamamantal yung ano mo, kung lalagnatin ka, sabi ko nga kailangan ng
Kasi kung kumakalat siya, malakas yan sa loob yung effect nung mga kagat nun. Gagana talaga yung immune system, magkakaroon ng ano sa loob, gera. Parang poisonous yung ticks na yon. Kaya nga hydrated dapat yung tao, tapos yung skin kailangan peppermint oil, tapos may citrus oil, lemon, mimimix mo lang yun para cooling effect sa labas, tapos sa loob naman hydrated lang. At saka yung powerful na meron kayo sa bahay katulad ng lemon or calamansi, at least 500 ml, magtimpla ka na ng ano, walang asukal ha. Kung meron pang honey, yun, painom mo yun sa tao para gumana yung immune system. Rich, powerful vitamin C para ma-activate yung ano niya, immune system. Napakahalaga nun. Then sa labas, yun naman, yung peppermint oil mixed with lemon, then yung citrus ng lemon o yung oil ng lemon. Yung balat ba, kakaskasin mo yun, ihalo mo dun sa ano, sa mismong peppermint oil. Lahat naman ng ano, ng foreign, basta pumasok sa loob, nagki-create ng allergic reaction. Kasi nga, pag nasa acidic state yung katawan ng isang tao, may tinatawag na hypersensitivity. Mamamagayan. Hmm. Pag hypersensitive din yung katawan, nahirapan na huminga yan. Kaya nga yung ospital, 'di ba, nagbibigay sila ng antihistamine. Hmm. So, may antihistamine effect yung mga malalamig. And then sa loob, kailangan. Kaya nga yung mga malalamig, yelo, yan. Para mag-slow down yung ano, yung reaction ng allergic. Kailangan mong gamitan din ng yelo. Totoo bang stress ay tahimik na killer? Oo, alam naman natin yan. Ang dami ng tahimik na na wala na lang. Hindi kasi yung naiipon yung ano, yung emosyon. Stress yung tao, hindi niya sinasabi yung problema niya, at kung sasabihin naman niya, baka maka kasi pag prideful lang isang tao, ayaw niyang i-share, eh. Di ba? Ayaw niyang pagsabihan siya. Sinasarili niya na lang. May ganun. Hmm. Pero kailangan mong ano, alamin. Pag 'di ba, pag inilabas mo na, iniyak mo na, yun. Pero sabi ko nga, dito sa holistic medicine, bawal ang madrama. Dahil yung mga madadramang tao, sila yung unang namamatay, nagkakasakit at namamatay, ang mga madadramang buhay. Sabi ko nga, hindi kayo nandito sa lupa para magsaya o magdrama. Lahat ng kasiyahan dito, maranasan mo man yan. Yun lang. Katawan lang ang nakinabang. Ganun din ang stress. Hmm. Hindi ka nandito para magsaya, hindi ka nandito para magdrama. Anong ginagawa natin dito? Tapos ikaw, madrama ka, tapos ikaw, sobrang saya mo naman. Pag dumating na yung pagsubok mo mabigat, ayan na. Doon mo lang siguro marirealize na meron akong, meron akong sinabi na, oo nga, mukhang meron ngang ibig sabihin si Doc doon. Oh. Masakit ang ipin. Asos. Ipin. Eh, kumuha ka ng ano, yung kung may butas. Kumuha po kayo ng bawang. Yan. Balatan nyo. Pasok nyo doon. Doon sa butas.
Kung ano, kailangan eksakto yung magpipit siya para hindi siya malaglag o ano, matanggal. Hmm. Bawang, tiisin mo lang, mainit yun. Hmm. Kung kaya nyo yung paminta, yan, maanghang yan. Hmm. Pag kaya na, di pabunot nyo na. Kung isang advice lang ibibigay mo para humaba ang buhay, ano yun? Balik kayo dun sa Torah. Yan. Yun lang naman, wala namang ibang para humaba ang buhay ng tao, kailangan malaman niya yung salita ng lumikha. Kasi yun ang nagpapahaba ng buhay. Hmm. Torah. Sabi nga, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain, kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng lumikha. Yun lang ang pwede kong maibigay. At hindi yun agad-agad na maiintindihan. Takes time yun. Kailangan pagsikapan mo talagang alamin. Pero kung tamad ka, hindi para sa iyo ang Torah. Bawal sa tamad ang Torah. Yung mamimili ka lang kung ano lang ang gusto mong sundin. Gusto ko pito lang eh. Di diyan ka sa pito. Magagawa eh. Tamad ka mag-aral eh. Hindi dok eh. Kasi sinabi, hindi naman kami Israelita eh. Us, kaya pala sinabi ng Diyos, iniimbitahan niya ang lahat. Sabi niya, wag naman sabihin ng mga taga-ibang bansa na sila inhiwalay ko sa aking bayang Israel. Ang sino ang sumunod sa aking pamantayan ng magsabat? Ba't sasabihin kaya ng lumikha yun na si Hashem kung sabat na yung pito? Ibig sabihin, hindi natatapos doon sa pito. Kulang. May problema tayo dyan pag kulang. Di ba? Ay, nako. Ibig sabihin, tamad ka. Yun lang yun. Tamad ka mag-aral, kaya hindi para sa iyo yung Torah. Ang hindi mo alam, ikaw pala ay isang Israelita na ikinalat na sa buong mundo. Na nag-assimilate ka na sa ibang nation, nag-mixed multitude ka na. Ngayon, tamad kang mag-aral, yan lang ang kaya mo, pito lang. Ay, nako. Ano, Brad? Yung sinasabi ka dyan. Baka may sinasabi ka, Brad. Ganun lang, nakikinig na ako. Ako, Dok, pag masakit ang ngipin ko, tubig na may asin, dapat maalat na maalat at babad ng piyag to be tested ko yan, Dok. Very good. Tama naman yan. Kasi nga kung merong bacterial growth at binabad mo yung ipin na may butas at masakit, yun din. Yung iba hindi nga kaya eh. Sobrang alat daw eh. Maarte kasi. Yun lang naman ang nagpapahirap sa tao, maarte. Ay, nako. Bakit may sakit kahit may pera? Sabi ko nga, yung yung wala ngang pera may sakit eh. Hindi ibig sabihin walang pera, wala nang sakit. Kasi hindi naman daw na-expose sa mga pagkain na kayang bilhin na nagkokos ng maraming sakit. Yun nga, isa yun sa mga walang pera, walang kakayahang kumain ng kung ano-ano. Limited lang sila sa noodles, itlog. Yung may pera, may sakit. Sa tingin mo, itlog, noodles lang kakainin yan. Lahat ng basura kakainin yan. May pera eh. Kaya, kung bakit may pera, may sakit pa rin. Iyon, kasi lahat ng kasalanan nila,
Ginagawa niyan kasi may pera. Hmm. At nandun ang pinakamabigat na pagsubok, yung may pera para sa inyong kaalaman. Nandun ang mabigat na pagsubok. Kasi una, pagkain. Lahat ng pagkain, pati mga bawal na pagkain, kakainin yan. Pangalawa, lahat ng kasalanan, magagawa niyan. Babae, sugal, lahat ng mga sinusubukan, lahat ng mga bawal. Kasi may pera, 'di ba? Lahat ng kasalanan, sinusubukan kasi may pera. Kaya kahit may pera, may sakit pa rin. Nasagot ko ba, Brad? Bakit mas maraming gamot pero mas maraming may sakit? Anong maraming gamot kaya wala naman yung gamot hindi naman totoong gamot 'yun eh. Lason 'yun eh. Sabi ko nga wala naman totoong gamot eh. Kasi nga wala naman sakit ng tao, marumi lang ang dugo. At pati ang espiritu niya nagkakasala. Kasi lahat ng pinapasok mo na pinagbabawal, yun ang nagkukos ng sakit. Pangalawa, may marumi rin ang espiritu ng tao kasi walang alam eh. Oh. Kaya nga walang sakit ang tao, kaya walang gamot. Hindi, ang totoong gamot, siya man nagpapagaling kung anong dinisenyo niya lang sa tao, nasaan ka mang lugar, kung anong dinisenyo ng pagkain ng tao, yun lang ang kakainin, yung malinis na yun. Hindi siya pwede magpasok ng kung ano-ano. Kaya kahit maraming gamot, hindi naman totoong gamot yun, eh. Mali ang pangunawa nila sa gamot. Synthetic drugs daw. Hindi naman gamot 'yan eh. Lahat po 'yan synthetic which leads to poisonous din po 'yan pag marami na eh sa katawan. Foreign substance 'yan in general. Ibig sabihin hindi pagkain. Kaya nga binabasa natin, 'di ba? Maraming side effect yung mga foreign kasi 'yan eh. Yung synthetic. Ibig sabihin hindi siya equivalent ng food. Foreign. Para ka nagpasok ng ma kahoy, bato, plastic. Mm. Ano ang tunay na healing? Spiritual healing. Yun ay galing kay Hashem. The moment na nag-submit ka na sa Kanya, siya nang nagde-decide kung ikaw ay gagaling at hahaba pa ang buhay. Yun ang submission. Surrender. Trust. Mag-trust kayo dun sa nag-iisang may-ari ng buhay. Siyang may-ari eh. Yun ang totoong healing. The moment na nag-submit ka na sa Kanya, tinanggap mo na yung Kanyang salita, magpapasakop ka na sa Kanya. Yun. Sunod nun, healing. Doon ka na magtitiwala lahat ng buong buhay mo. Surrender mo na sa Kanya. Hmm. Cancer. Cancer daw. Dalawang klase ang cancer nga eh. Ah, alam na natin ang pinakamalalim ng cancer is spiritual cancer. Spiritual loss. Cancer yon na yung espiritu mo mismo hindi alam ang tama at mali. Kaya lahat ng decision making niyan, mali. So, saan ka makakapunta? Di puro sa mali dahil hindi mo alam yung tama eh. So, maapektuhan ng katawan? Yes. Mag-uumpisa ka sa lahat ng pagkain. Yun ang alam ng espiritu. Kung ano ipapakain dito sa katawan dahil yun lang ang alam niya eh. So, kapag hindi niya alam yung salita ni Hashem, ang ending nito, lahat ng decision making niyan puro opposite sa Torah. Mag-umpisa sa pagkain, yung pamumuhay niya,
hindi naayon sa Torah, lahat ng dadaanan niyan puro mali. So, ang susunod niyan, maapektuhan na yung katawan. Dahil nagpasok ka ng maraming basura, dahil sa maraming kasalanan yung dila at mata mo, ihanda mo yung bago ka matapos dito, maraming pagsubok kang na ikaw mismo, hindi mo alam, ikaw pala ang may gawa. Hmm. Kaya nga ang holistic medicine, malalim po ito. Hindi po ito, ano, kaya lang hindi po pwede ang holistic medicine sa mga tamad. Bawal po. Kasi yung ending po ng tinuturo ko rito, nasa espiritu na po ako nakapokus. Kaya nga maraming ayaw dito eh. Bakit? Kasi hanggang espiritu ako eh. Hindi ako sa katawan lang eh. Kasi ang after talaga ng spiritual doctor, yung spirit. At mag-submit kayo dun sa lumikha ng tao. Hindi lang sa katawan lang na bigay-bigay ka ng pagkain, i-blender mo yan, matulog ka ng ganito. Yes. Katulad nung, ay nako, bumili ka nito, inamin mo to, ginaya na rin yung mga medical doctor, bibigay ng mga remedy, puro sa katawan lang, yung espiritu hindi na natulungan. Kaya nga isang araw, babalikan ka niyan, may problema na naman, kasi hindi natuto eh. Ang totoong doktor is a teacher. Kaya nga ako mas malalim pa doon kasi nasa espiritu ako nakafocus. Kailangan yung espiritu mismo ang maituwid. Kapag hindi ito nagising, ay nako, hanggang sa huling oras nito, kung hindi ito mamatay sa sakit, cancer, aksidente, cardiac arrest, yan ang ending niyan. Mhm. Ang oras na ba? Ayun, 9:42 na. Okay. So at least kahit papaano naka ano tayo, ano ang mas mahalaga, tulog, pagkain o tora? Kung physical, of course, kailangan din natin matulog at kumain. Pero base sa kung anong disenyo ng katawan. Ngayon, yung spiritual, napakahalaga, of course. Doon tayo magpo-focus. Pero kailangan din yung bahay. Ito yung bahay, yung vessel eh. Kailangan din natin pangalagaan. So, spiritual ang pinakauna at lahat ng papakain mo rito sa katawan nito, kung anong dinisenyo lang ni Hashem, yun lang. Hindi tayo pwedeng lumampas dyan. Kung ano yung nakadesign na malinis sa kaalaman ng Torah, eh, doon lang tayo. Okay? So, ayan. Ano na tayo? Pack up na. Marami pong salamat sa lahat po ng sumubaybay sa ating programa ng Gemin Holistic Medicine with Doc RJ. Live consultation. Kasama ang aking partner sa ilang taon na. 4 5 years na tayo na. Si kapatid Mel Lugod at saka si Kuya Edwin. Magkita-kita na lang po tayo next week ulit, Tuesday, 8 p.m. Okay? Yes. Para naman na mapanood uli tayo ng ng mga ibang nangangailangan ng kaalaman. Sabi ko nga hindi tayo nakafocus lang sa physical kung hindi sa spiritual dahil yun ang hindi na-address ng allopathic or medical practices na yan. Doon tayo sa spiritual. Hindi kayo gagastos, hindi nyo kailangan gumastos ng daan libo, milyon. Aksayang pera lang yan eh. Imbis na pambili ng pagkain, ibibili mo pa ng maintenance, ano ka pa, ubusin mo sa mga check-up, tigilan. Kung oras na po, oras na. Walang makakapigil nito. Kaya nga ang holistic medicine, nanggigising po. Gisingin na yung mga tulog.
mm, maikli lang ang buhay. Okay? So, maraming salamat po, maraming salamat. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Thank you na, thank you. Baruch Hashem. See you on Friday, mga kapatid. Mauna